Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Classic TV. Ngayong araw to is tatalakayin po natin ang talambuhay ng ating bida o isang alamat sa kasaysayan. Minsan itong tinawag na Robin Hood ng Tondo. Mas kilala sa tawag na Hari ng Tondo. Walang iba kundi si Asyong Salonga. Pinanganak siya noong 1924 sa lugar ng Tondo, Manila. Ang Tondo noon ay kilala sa iba't ibang gang o hoodlum. Ang hoodlum ay lagi nasasangkot sa mga krimen at iba't ibang karahasan. In short, marami nagsasabi sila daw ay salot sa lipunan. Naging matunog ang kanyang pangalan sa edad na 15. Ito ay isang kalye sa Tondo na pangalan ay Angustia. Ang mga nakalaban niya sa nasabing kalye ay isa niyang pinabagsak. Kaya lingid sa kaalaman natin bago pa lang siya naging hari ng Tondo, ang pangalan ng kalye na Angustia ang unyang pinagharian. Sa kanyang unti-unting pagkakilala sa pagiging gangster ay hindi maiwasan may makabangga na iba't ibang gang. Bagamat menor de edad pa lamang, ay halos kumpleto ng kanyang resume kung pag-uusapan ng karanasan niya sa maling gawain. Ang mga nakalaban niya sa nasabing kalye ay isa niyang pinabagsak. Kaya lingid sa kaalaman natin bago pa lang siya maging hari ng Tondo, ang pangalan ng kalye Angustia ang unyang pinagharian. Si Nicasio Asyong Rodriguez Salonga ay isang gang leader na naghari sa Tondo noong dekada 40 at 50 at nakilala sa kanyang paggamon sa ibang mas kilala, mas malakas at mas may karanasang mga gang leader sa mga katabing lugar o munisipyo. Naglabasan ng pangalang katunggaling leader tulad nila Totoy Golem, Boy Sapanta at iba pa. Ang mga grupo nila ay nakilala sa pagiging extortionist, nagbebenta ng mga illegal na baril, at pinasok na din pati ang pasugalan. Subalit ganun pa man, minsan na din nabansagan na public enemy number 1 nung panahon niya. Siya at ang kanyang 12 tapat na tauhan at may 4 na hideout sa Manila. Ito ay sa Quiapo, Tondo, Binondo at Sapir. Naging mainit sa mata ng otoridad ang grupo ni Asyong dahil sa mga krimen na kinakasangkutan tulad ng extortion o pangingikil sa mga negosyante, murder at pagbebenta ng mga armas. Subalit sa likod ng mga krimen na yan, tinuring pa din siyang bayani sa kanilang lugar at binansagan na ding Robin Hood ng Tondo. Dahil si Asyong ay di sakip na tao, pinamamahagi niya ang kanyang pera sa nangangailangan. Naging laman ng pahayagan ng grupo ni Asyong kaya siya ay lalong pinag-usapan sa Metro Manila. Sa tuloy-tuloy na pag-angat ng grupo ni Asyong sa Tondo, may lumitaw din na ibang grupo sa pangunguna ni Totoy Golem. Magkaiba ng pananaw si Asyong at Totoy. Kung kay Asyong ay protektahan ng maliliit na negosyante, ang pananaw ni Totoy Golem sa buhay ay sobrang kakaiba. Dahil wala siyang sinasanto, makuha lang ang pera pambili ng armas, illegal na gamot at babae. Ang galawang ito ay ayaw na ayaw ni Asyong. Teka mga boss, si Totoy Golem na may tunay na pangalan Carlos Capistrano ay may taas na 5'8" at mabatong pangangatawan at matikas na kinakatakutan ng ilan. Marahil karamihan sa atin na panood na ang ibang version ng Asyong Salonga story or yung isa sa mga pinaka-latest nila, yung Manila Kingpin. So guys, nakita naman natin doon kung gaano kabarumbado si Totoy Golem. Pero napansin nyo din ba gaano makatapang si Totoy Golem pagdating kay Asyong? Medyo ilag ito. Kaya hindi siya matagpuan ni Asyong. Matapos ang pangyayaring ito, October 1951, araw ng linggo at ilang linggo na lang bago mag-eleksyon, ang dalawang leader ng grupo ay nagkita sa isang binyag sa Ricaport Street sa May Tondo. Doon ay batid sa mukha nilang dalawa ang pagkaplastikan. Pero sa hindi nakasang pagkakataon, nagsalita si Totoy Golem at sinabi kay Asyong, "Asyong, ititigilan natin tong gulong ito. Maging isa na lang ang grupo natin." At nagwalti si Asyong sa sinabi ni Totoy Golem. Pero pumasok sa isip ni Asyong ito ang gusto niya para mapaudan ang lugar ng Tondo at protektahan ang kanilang lugar. Humingi ng tawad si Totoy Golem kay Asyong sa lahat ng nagawa niya. At niyaya siya ni Totoy Golem sa isang inuman. Ang tagpuan nila sa kampo ni Totoy Golem sa isang maliit na tindahan sa Coral Street. At sa pagkatapos noon, nag-order sila ng maraming beer. Kasama ni Asyong ang isang kanang kamay niya, gayon din sa Totoy Golem. Naging maayos naman ang inuman, nagkasayahan, at nagkaplano sila para mapaganda ang Tondo. Isang araw, nagkatagpulat ng pangkat ni Asyong at ni Totoy Golem. May mga nakasabit na baril. Isang pagkakamali lang pwedeng magkapatayan. Ganun kainit ang dalawang grupo na to. Ilang saglit lang binanggit na Totoy Golem kay Asyong na, "Asyong, bilang na ang araw mo." Pagkalipas ng isang araw, nagpunta si Asyong sa isang barbershop na matagal na niyang kaibigan.
At maya-maya pa, pinaulan na ng bala ang barbershop. Namatay ang kaibigan ni Asyong na barbero at nasaktan din si Asyong. Sa pangyayaring yun, malaking gulo ang nangyari. Kaya naging maingat si Asyong, lagi niyang dala ang isang bayong na may laman na submachine gun. Ilang minutong pag-uusap, napatayo si Totoy Golem. Nagpunta sa gilid at parang nasusuka. At napaisip si Asyong. Wala palang binatbat itong si Totoy Golem pagdating sa inuman. Pero hindi alam ni Asyong, yung pagkasukan ni Totoy Golem, isang sinyalis na parang yung isang member ni Totoy Golem bumunot ng baril at patayin si Asyong. Ngayon, bumunot ng baril ang isang member ni Totoy Golem at patalikod na binira si Asyong. At tumagos yung bala sa ulo ni Asyong sa longga at agad na humandusay ang katawan ni Asyong at nagtakbuhan lahat ng grupo ni Totoy Golem pagkatapos ng pangyayari. Ang araw na yun ay October 7, 1951. Ganap na alas 5 ng hapon, saktong binaril si Asyong sa ulo. Ayon sa grupo ni Asyong, ang pangalan ng bumaril ay si Ernesto Reyes na mismong member pala nila Asyong sa longga. Isa palang espiya at buong katapatan ni Ernesto ay nakitotoy Golem. In short, tinurder siya ng kanyang kaibigan. At kinabukasan, pinatay ng grupo nila si Ernesto para ipaghiganti si Asyong. Ngayon, ano naman ang nangyari kay Totoy Golem? Dahil napatay nila ang hari ng tondo na si Asyong sa longga. Oo nga naman. Paano nga ba namatay si Totoy Golem? Okay, so pagpatuloy po natin, no? Isang araw, kasama ni Totoy Golem ang kanyang asawa para kumain sa isang restaurant. At tulad ng kay Asyong, may dala itong bayong. At ganoon din ang baril na Thompson sa machine gun. Kumbaga, pinangangalandakan niya na siya na ang bagong hari ng tondo. Pagpasok sa loob ng isang pulis Caloocan, ang nakakita kay Totoy Golem. Napansin ito ni Totoy Golem. Nagkatingin na ng dalawa at lumapit ang pulis sa kanya. Tinanong ng pulis kung bakit siya may dalang bayong. At agad bumunot si Totoy Golem ng baril at pinaputukan kaagad ang pulis na nabalot ng usok ang restaurant dahil sa submachine gun. Maya-maya pa may bumaril kay Totoy Golem. Dahil hindi lang pala isang pulis Caloocan noong araw na yun. Ang araw ding iyon matapos ang buhay ni Carlos Capistrano o alias Totoy Golem bilang isang gangster. Dito na natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagkatangkilik sa Classic TV Official. Lagi po natin tatandaan, marami po tayong kaibigan na nagmamalasakit po sa atin. Sabi po ni Asyong is masarap mamatay sa kamay ng kaaway, ngunit masakit sa kamay ng kaibigan. Marahil totoo po yun, pero lagi po natin iisipin na mas marami pa rin po ang mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, lalo sa panahon na ngayon. Maraming salamat po at patuloy lang po tayong mag-iingat.